All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan po natin itong inyong former number 1 senator noong 2022 election at ngayon talagang nagmukhang ogag na po at nabungang tawag na Mr. Dam and Damier and Dames. Kinolektan na po lahat. Yung tinatawag nyong boy silim, boy mukbang, no? At eto nga po mga kababayan, meron na naman po siyang sinabi at dinedepensahan niya po yung kanyang resolusyon, no? Mukhang galit na po si Moy Mukbang, no? Si Boy Mukbang at Sili. At ganun din po mga kababayan, meron pong patutsada ang ilang mga miyembro ng Kamara de Representantes tungkol sa inyong tokmol na Vice Presidente. So unahin natin muna mga kababayan, itong sinabi po ng inyong Dam and Dames na senator na si Robin Boy Mukbang Sili Padilla. Dito po sa Abante TNT, ito po, resolusyon para maiuwi si Digong. Kapakanan ng bayan ang intensyon. Ayun, intensyon daw po, para daw po sa kapakanan ng bayan. Really? Uy. Totoo ba yan mga kababayan? Intensyon nyo ba talaga para sa taong bayan o para lamang kay Digong? Diba? Halatang-halata naman yung galawan ninyo. Ito po ang maanghang na sinabi ng inyong Senator Boy Sili. Idinipensa ni Senator Padilla ang resolusyong inihain nila ng mga kapwa senador na si Boy Chekwa at Boy Pancher na naglalayong maibalik sa Pilipinas si Daheg Boy. Okay? Sa isang Facebook post, sinabi na Padilla na intensyon ng kanilang resolusyon ay para sa kapakanan ng bayan at hindi politika. Really? Ginagamit na naman ninyo ang taong bayan. Ginagamit nyo ang sambayanan. Hindi daw pamumulitika. Really? Quote, kapakanan ng inang bayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong. Hindi politika. Tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas. Hindi ang nakaugalian ninyong paninira. Style nyo bulok. Ay! Wow! Kanino kaya yon? Kanino kayang gawain yon? Yung gawain ninyong paninira, style nyo bulok. Uy, kanino galing yun? Kanino galing yun? Manalamin ka, Robin, at baka makita mo yung mga Duterte nasa likuran mo. Oo, sila ang may style niyan. Mga style nilang paninira, style nilang bulok na hanggang ngayon. O, bakit hindi mo kausapin si Harry Roque? Hindi mo kausapin yung katuwang ni Harry Roque na nagsasayaw pa ng mga bangag. O, di ba? Sino may style nun? O, ayan na naman tayo no? Ang galing yung bumatikos pero nagbubumirang sa pagmumukha mo. Style mo bulok. O ayun, pinaringgan niya po ang mga Duterte, 'di ba? Ngayon mga kababayan, ano naman ang sabi diyan ng mga mambabatas at isa sa ICC lawyer? Sabi ni Dilima, wala 'yan. Pamumulitika lang 'yan. Anong jurisdiction ng Pilipinas sa ICC? Kasalanan ni Digong, lumabas kayo sa ICC. Anong gagawin lang ng ICC diyan? Sabi nga nung isang ICC lawyer, walang bigat. Walang papansin sa resolusyon mo Boy Sili, no? Kasi ang tanging intensyon lang ng resolusyon mo ay maiuwi si Digong at hindi yan sa kapakanan ng taong bayan. Wala. Paano yung mapapaniwala ang ICC na ganito nilabag ang karapatang pantao ni Digong? Paano mo ididepensa yung ang sayo I move ka lang Yung sayo ay invoke my right for self incrimination. Ayun lang ang alam mo 'di ba?
Tapos sasabihin mo, ha? Nakaugalian ninyong paninira, style nyo bulok. Kayo yun. Yung kampo ni Duterte yun. Tignan mo si Tokmol Sara Duterte mo, yung vice presidente mo. Ano ang pinagsasabi? Puro kasinungalingan, puro kathang isip, puro lang bakasyon, puro travel. Walang tinatrabaho, parang ikaw lang, wala rin tinatrabaho, mga bugok. Bago kasi pumutak ng ganyan, puro paninira, style nyo bulok, siguraduhin mong hindi babalik sa inyo. Hindi kayo namumuliti ka? Really? Tell it to the Marines. Kwento nyo, salelang yung panot. Oo. Now, pasok naman tayo mga kababayan, dito po sa mga Kamara de Representantes na kung saan binalikan po nila si Sara Duterte, yang Tokmol ninyong vice presidente kasi sinasabi niya, yun daw pong impeachment trial laban sa kanya ay isa lamang persecution. Ay, hindi niya yata naintindihan yung persecution. Ang persecution ay isang pamamaraan para ikaw ay sirain, akusahan, pagbintangan, no? O kaya pahirapan ng walang kaukalang ebidensya. Lahat ng sinasabi sa iyo ay isang hearsay lamang. Yun ang persecution. They're persecuting me. They want to get rid of me. Show me evidences that I am this and that. Yun ang persecution. Yun ang alam niya. Kasi humihingi na naman siya ng awa sa mga tanga at bobong mga mamamayang Pilipino. Eh sino yun? Eh di yung mga minions nila, yung napapaniwala nila dahil ang mga dila nila ay dila ng demonyo. Pumalag po dyan, no? Ito po ang sabi ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. Basahin ko muna yung sa mga kalalakihan. Ang sabi dyan, dito po sa quote card ng News 5, marami pa ring undecided. Kaya hindi pwedeng panghawakan alang ang survey. Ito po kasi may lumabas na survey. Ito na naman tayo sa SWS. No, ano ba yan? Commission or non-commission? Kasi daw po 42% ayaw na ng impeachment trial. Kasi hindi naman sila napaliwanagan maigi. 'Di ba? Ang puro na lang nakakarating sa kanila ay ang kasinungalingan ng mga Duterte. O, mahina ang information dissemination ng nasa gobyerno na nag-file ng impeachment case. Sabi naman ni Representative Sia Alonto Adjong, kung kampante sila sa survey, bakit takot silang ituloy ang trial? Correct. 'Di ba? Kung naniniwala naman pala kayo sa survey, ay ang napakalaki pa rin ng nagsasabing ituloy ang impeachment trial, 42%. O ilan ang naniniwalang dapat ituloy ang impeachment trial? Mahigit sa 50%. O ilan lang ang undecided? Nakita ninyo? Ha? So bakit hindi nyo ipatuloy? Bakit pilit-pilit nyong ginagamit ang mga senator judges ninyo na magmosyon para i-dismiss? Na hindi naman dapat nila gawin, na nilalabag nila ang konstitusyon. Okay, next. Ang huling-huli dyan ay yung isang abogado na si Congresswoman Jinky Luistro. Oh, sabi niya, magkaiba ang persecution sa prosecution. Ang persecution, kung walang ebidensya, yun ang persecution. Sabi ko nga kanina, chismis lang, hearsay. Pero, kung may ebidensya, legitimate, totoo, na may prosecution yan. So ngayon, ikaw Sara Duterte, hindi ka pinipersecute. Ikaw ay nasa prosecution dahil may mga lehitimo, mga legal na basihan at may ebidensya. Lehitimong ebidensya. Ngayon, bakit ayaw niyong pabuksan ng impeachment trial? Kasi makikita doon ng sambayan ng Pilipino ang mga ebidensya doon sa inaakusa sa'yo. Lalong-lalo na sa mga kaperahan na dinambong ninyo, na ninakaw ninyo. Di po ba? O. So, nakita nyo na ang kaibahan ng persecution sa prosecution. Persecution, chismis, haka-haka lang, walang ebidensya. Tulad ng mga ginagawa ng mga Duterte minions. Pero ang prosecution, may lehitimo, legit na ebidensya. O di ba? Kaya nililin lang kayo ng mga Duterte minions. Humihingi lang sila ng simpatya, nagpapaawa pero
takot na takot silang matuloy ang impeachment trial kasi po makikita ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan kasi kampante po ang House Prosecutors na mapipresenta nila ng matibay at lehitimo ang mga ebidensya base sa akusasyon. Ayan. Kaya pati yung mga kakampi nilang senator judges, takot na takot. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.